Hi my loves, in this reading we will going to have love reading and specifically kung nasa ang stage na kayo with your person. Also, meron din tayo additional na love reading with message from your person. So let's see the energy first. So inquiry, stage, what stage? Personal freedom unleash. So we are using deck and session deck. So this is for stages, kung nasaan ang stages yung inyong soul connections with your person. So nandito yung rebirth. May rebirth na dumating dito. Merkaba, ground shield protect. So nakuha din natin yung master number na 33. Activation, twin flame facilitator, expansive growth, my loves. So base dito sa lumitaw sa focus ng ating energy, my loves, eto yung stage na gusto mong i-confirm kung nasang stage ba talaga kayo. The personal freedom unleash, my loves. Ano yung meron na gustong i-unleash ng bawat isa sa inyo? I see na, look oh, kung titingnan nyo, look, tingnan nyo mabuti yung chain. So, meron ditong gustong mapakawalan, i-unleash, maybe, to, yun nga, personal freedom, and also, merong gustong mabago eh. It's either life, it's either stages. Tingnan nyo yung meron pang gustong pakawalan yung isa sa inyo. Meron pang gustong gawin na makaka-apekto sa kanyang personal freedom. So, kung ikaw, my loves, nararamdaman mong hindi sa'yo yun, maybe your person, meron siyang gustong i-unleash pa sa kanyang sarili. And, I see na meron siyang gustong i-develop sa kanyang sarili. Meron siyang gustong changes na gawin sa kanyang sarili. Rebirth. So, you are currently dealing with person or sabihin nating counterpart na kung saan naghahangad ng expansion, ng rebirth, and also ng growth. Ikaw as their partner, magigets mo itong unchained na to. Tingnan nyo kung paano nakawala. Personal freedom. Ano ba para sa kanya? Ano ba yung focus ng kanyang personal freedom? Meron siyang gustong ma-develop, my love, sa kanyang sarili. Na, kumbaga, dito is lumitaw din yung ating master number, the 33, shield, protect, ground. So, we are currently inquiring kung anong stage na kayo ni person mo, right? So, dito, my loves, pag ito na-unleash yung personal freedom na yon, nando din yung pagiging protection ng inyong connection. Expansive growth. Diba, may expansive growth dito, my loves. So, ayan na naman, twin flame facilitator. And my loves, the number 44 is the, sabihin nating, foundation. Expansive growth. Merong malaking pagbabago eh. Or nandun kayo sa currently stage na kung saan meron kayong pinaghahandaan about expansion. Pero my loves, dito confirmation, kasama to sa inyong foundation. Lumitaw na naman, twin flame facilitator. I see na maaaring naninibago kayo. Lahat naman ng changes naninibago. I also hear na one of your, sabihin natin, one of you or your soul na merong gusto pang ma-achieve para sa kanilang sarili. Fulfillment para sa kanilang sarili, my loves. Ano yun? Kung hindi ikaw, maybe your person, pero ask yourself, pwede ding ikaw yun. May gustong ma-unleash. Look at the butterfly, my loves. Tingnan niyo yung butterfly. So, dito, my loves, I hear na personal freedom ang isa sa mga susi para sa expansive growth ng inyong connection. I also hear na dapat ang connection na to is maging grounded kasi kumbaga ito ay protected. Look oh,
shielded and protected with Merkaba activation. Once na ang isa sa inyo ay nakalasap, nakagain ng rebirth sa kanyang life or sa kanyang stage right now, nandito yung ground. Alam nyo yung sa grounding kasi, ibig sabihin nandito yung manifestations into 3D dimension. So my loves, kung meron dito na something na parang unusual sa inyong dalawa because one of you or pwedeng kayong dalawa is gustong ma-unleash itong personal freedom na to. Gustong ma-unleash itong sabihin natin, parang kumbaga, sabihin na, alam niyo yung eager yung soul niya na ma-achieve kung ano man tong butterfly na to para sa kanya. I also hear na itong connection din na to is puno ng luck, puno ng learnings, ng love. Look, napakadami. Kumbaga, napapalibutan yung energy na to ng lots of adjustment when it comes to para ma-achieve itong rebirth na to. So, yung isa sa inyo, kumbaga, hindi titigil hanggat hindi na-unleash to. Pero ito ay kinakailangan, my loves. Kasi limito dito, the twin flame facilitator, kailangan to sa inyong foundation. Expansive growth. Dalawa, my loves. The rebirth and growth. So, ibig sabihin, lahat na nangyayari ngayon ay para sa inyong, sabihin natin, expansive growth sa inyong connection. At kung hindi man nyo ito, sabihin natin, malalagpasan, ibig sabihin, hindi nyo na-achieve itong stage na to. Kailangan tong mangyari para sa inyong soul connection, my loves. Kailangan ma-activate lamang itong expansion na to kung ang isa sa inyo or both of you ay makalasap ng personal freedom. So ngayon, anong nare-realize mo when it comes to personal freedom? Sa person mo, ano ba yung personal freedom para sa kanya? Merong gustong mangyayari pa sa kanya, oh look, unchained. But it doesn't mean na sabi na unchained dito sa connection na to kasi andito yung twin flame facilitator. So yung unchained na to is para sa growth. Naghahangad ang isa sa inyo, ang inyong soul or ng souls ng inyong person para sa expansion, para sa growth. Kung hindi man siya yun, my loves, pwedeng ikaw. Ano yung gusto mong ma-unleash when it comes to personal freedom? Ano yung gusto mong magkaroon ng rebirth, my loves? Hindi lang sa connection, pati yung sasabihin natin, ito nga, souls. Di ba ang twin flame kasi is individual soul yan, na kumbaga bumubuo sa iisang connection. Realize, my loves, kailangang ma-realize ano ang meron doon sa personal freedom na yon. Ano yung gustong makamtan as personal freedom ng iyong person. Let's see the situation first. Soulmate, my loves. Similar friendship, romantic partner. Nandun pa ba? My loves, sabihin natin, meron, eto dito sa personal freedom, I see, my loves, na confirmation din na they are connected with their soulmate. So, this reading, kumbaga, yung involved dito, they are connected with their soulmates. They are already connected with their soulmates pero hindi sila nakakarasap or nakakaranas ng personal freedom. Look, soulmate lumitaw, my loves. Romantic partner, similar. Kung ano man ang nararamdaman nyo, I see na both of you ay kailangan nito ng personal freedom to unleash. So, para ma-activate itong grounded and shield protection na to, para mag-ground, ma-activate itong blessed, sabihin natin itong mission ng connection na to, kailangan yung ma-unleash yung personal freedom. Anong meron doon, my loves? Pressure cooker. Ayan, my loves. So, kumbaga, talagang masasabi natin na ready to explode. Meron dito ready to explode.
I also here, let's see, matitingnan natin yung confirmation kung tama. And the karmic, my loves. Meron dito lumitaw na karmic, the third party relationship lesson. I hear, my loves, na isa ngayon ha, dito sa stage na to, ay masasabi nating pwede ngang may nakaka-involve dito, expansion, growth, na karmic or lessons. May kailangan kayo, di ba nabanggit ko din kanina yung lessons dito, I hear dito sa number, dito sa infinity na to, soulmate, pressure cooker, ready to explode. Lumito dito, soulmate, pressure cooker, and karmic. Confirmation, my loves. Anong meron dito? Let's see. Five of Pentacles, my loves. So, dito sa rebirth or personal freedom, I hear na may kinalaman sa financial loss, sa poverty, my loves, because lumitaw yung Five of Pentacles, the Moon card, release of fear, my love, secrets revealed. Parang ang merong secret, dalawa na dito, ready to explode, and the Moon card, kasi when the moon is reversed, meron ditong clarity. So, truth exposed, my loves. Let's see the karmic. Kasi, kumbaga, sabihin natin, the twin flame facilitator serves as the challenge for the twin flame connection. Insecurity, my loves. Overly sensitive, needy, fragile, and codependence, my loves. So, nandito yung victim mentality and giving too much. Overly sensitive. I hear, my loves, na isa sa mga challenge ninyo is about sa jealousy. About sa jealousy, my loves, lumitaw kasi nandito yung insecurity. Pag nandiyan ang insecurity, nandun ang jealousy. Lagi niyang tatandaan. So, isa sa mga facilitator or challenges dyan sa inyong connection is about jealousy. So, meron dito, karmic, my loves, maaaring meron kayong kina-involvean, meron ay involved sa twin flame connection ninyong dalawa, pero ito ay serve as the karmic facilitator or the twin flame facilitator, itong karmic na to. So, lesson, my love, lumito dito yung lesson. Ngayon, ito kayang true, ano kaya itong, kasi ito, kumbaga, I hear na merong ma-expose. Kung meron man ditong involved na iba as third party, they are the karmic one. They are the karmic at magsaserve as the lesson dito sa inyong connection, my loves. So dito, my loves, hindi ka dito hahayaan. Dito sa Merkaba activation, my loves, makikita mong lahat. Pero ito stages when it comes to grounding, my loves. You are protected. This connection is protected. Pero meron kayong sabihin natin, meron dito ma-expose when it comes to repressed emotions. Oo, meron nga dito ready to explode the repressed emotion. And ito, my loves, dito sa soulmate connection na to, dito sa personal freedom na to, I hear na ito ay may kinalaman when it comes to earning money. When it comes to poverty, maaaring yung personal freedom na yon ay may kinalaman sa pera, my loves. Pero I hear na pag ito ay sabihin nating na-earn na, kasi stage 2 eh. So yung personal freedom na to, yung rebirth na to, pag na-earn na to, I hear na meron talagang magkakaroon ng clarity, meron talagang makakaroon ng revelation, my loves. Isa yun sa mga stages or currently challenges na hinaharap ng inyong connection right now. Dito, my loves, I hear, kasi the confirmation, the Queen of Cups in reverse. Are you giving too much? If you are giving too much, if you are currently into your victim mentalityhood, meron dito kasing lesson. And kagaya nga na sinabi ko, may involved dito, maaaring, my loves, itong victim mentality na to, may kinalaman sa insecurity and jealousy, my loves. Look at the karmic, the twin flame facilitator, na kumbaga,
makakaroon ng kinalaman dito sa inyong foundation. Kung hindi mo yan, my loves, mai-address, kung hindi mo yan, my loves, ito, kung hindi ka magiging aware dito sa codependency, my loves, hindi nyo ma-earn itong stages ng growth expansion ninyo. May lessons dito, lumitaw dito, the third party, maaaring laging iyon ang involved. The third party, the lesson, pero lumitaw kasi dito yung insecurity, my loves. Lumitaw dyan yung overly sensitive and needy. Let's see more clarifiers. So dito soulmate, lumitaw yung connection eh. Lumitaw dito na confirmation, my loves. You are soulmate. But, meron ditong nai-involve palagi na, kumbaga, karmic, or meron kayong ini-involve na karmic, na, kumbaga, sumusubog sa foundation ninyo. Kasi nandun siya sa number 44, the karmic, or twin flame facilitator. Passion, my loves. So, like each other, equally and having fun. Maaaring isa yan sa naaapektuhan when it comes to money, the passion. So, nag-e-enjoy ba, both of you, sa kasi eto lumitaw dito yung passion, lumitaw dito yung financial loss, and soulmate. Sa rebirth, my loves, I hear na dito sa connection na to, mas magiging successful ang connection ninyo, ang expansion ninyo. Kung ang bawat isa sa inyo ay nag-grow when it comes to their career or nakakapag-earn ng money doon sa mga bagay na gusto nilang gawin. Okay? Coffee cup meeting and conversing, feeling uplifted friendship. Okay, meron nga dito, my loves. Meron ditong friendship na involve. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breaking up. Okay, my loves, lumitaw na. So dito, I hear na nasasaktan, may nasasaktan sa inyo, pwedeng ikaw, pwede yung person mo, na may nasasaktan, my loves, when it comes to friendship na involved sa inyong dalawa. I also hear, my loves, na pwede itong mag-cause ng separation because you are deeply hurt. Pero, ito ay confirmation na nandito ka dito sa Queen of Cups na kung saan lahat na-activate ang iyong insecurity, ang iyong overly sensitive because of this karmic, because of this, sabihin natin, third party. I hear na hindi siya yung third party dahil lumitaw dito friendship, lumitaw dito meeting, conversing. Kumbaga, hindi pa siya yung total, hindi siya hindi siya totally relationship. Pero ito ay yes, coffee cup. Pag sinabing coffee cup, nakakausap, nakakapag-uplift ng feeling, and ito ay nagkokos, my loves, ng lots of brokenheartedness. Pero dito, my loves, nandito kasi yung expansion and growth. Hindi ka magkakaroon, or your person, or yung relationship na to, ng expansion and growth, lalo na kung nandito ka sa stage ng pagiging Queen of Cups. So, kung iyan ay sabihin natin, i-reverse natin ganyan, compassionate, warm, caring, intuition. Pero, so far, ang iyong sabihin natin, dito sa connection nito, is ang mas na-radiate is more on sensitivity, the needy, the fragile, and codependencies. So, dito, my loves, I hear na nagkakos talaga itong parang karmic, or ito karmic, my loves Kung meron man na conversation na, ayan, lumitaw dito, coffee cup, kung meron man namimit ang iyong person, ito ay karmic. Yan ay magsisilbing lesson, my loves, sa isa sa inyo. Hindi sa kanya, hindi man sa kanya, sa'yo, or parehas sa inyo. Pero dito nga, yes, merong sabihin natin nakakapag-uplift ng friendship. Pwede din, my loves, na ang isa sa inyo ay gusto ng, alam nyo yon, gusto ng fun, gusto ng chemistry.
Pero ito, dito tinalo ko, may passion dito, and then dito may heartbroken. So, pwede din my loves, merong isa na they like each other equally. Pwede din my loves na ang isa sa inyo nakakaramdam nga ng upliftment sa ibang tao, sa kanilang mga kaibigan. Na doon nila na-enjoy, pwedeng my loves yun, yung sabihin nating ma-reveal kasi nandito siya sa pressure cooker. Pero one thing is for sure, my loves, the focus of this energy is rebirth. Iyon ang magiging yun ang stages ng connection ninyong dalawa. So kumbaga generally ito ay kumbaga yayanig sa foundation ninyo as the twin flame facilitator. So ihanda ang sarili because of this 2 times na secrets revealed and the pressure cooker. So meron dito my loves na meron ditong ma-reveal about meeting, about conversing something. So dito sa stage na to, hindi siya ganun kalala as third party, my loves. Pero pwedeng ito yung isa sa mga nagpa-facilitate or serve as the challenges sa connection ninyong dalawa. And kung ito ay sasabi nating malalagpasan ninyo, kung ito ay ma-overcome ninyo, yung codependency and victim mentality, paano nyo i-handle yan, my loves? Kasi dito, ang pag-handle mo dito once na ito ay sabihin natin na-discover or yung secrets na to ay na-reveal, nandito may tendency din dito separation, may tendency dito yung deeply hurt. So ngayon, wala pa to, my loves. Pwedeng, but we are currently, yes, that is the stages. Pero do sa stages na to, ito yung mga possible na mangyari. Meron kang meron ditong sasabog or meron ditong mare-reveal na secrets. So ngayon, paano mo ma-i-handle yun, my loves? Iyon yung challenge sa inyong dalawa sa connection nito. Paano i-handle ito? Kasi eto kung hindi mo ma-handle yung pagiging heartbroken na yan dito sa secret reveal na to, may tendency talaga na ito ay magkaroon ng deeply hurt or breaking up. So, feeling lost, my loves, grieving, nandito yon pero my loves, ito ay lesson, karmic lesson. Bakit ba sabihin natin, ba't na-uplift itong feeling na to? Ikaw or siya, bakit na-uplift yung feeling niya pagkausap niya yung kanyang mga kaibigan? Kasi lumitaw dito friendship. Kasi my loves, what about this chemistry? Meron pa bang chemistry? Nag-e-enjoy ba kayo pag magkasama kayo, my loves? So, maaaring itong passion na to, pwede ito yung sabihin natin, there is something spiritual poverty na kung saan, pag spiritual poverty, kumbaga, since na ito'y love reading, nawawalan ng chemistry, or nawawalan kayo ng spark. May tendency, my loves, ganun. Kaya, na-uplift siya sa conversation with her friends. Okay? So, dito, my loves, realize something, kumbaga, may spark pa ba kayo pag kayo ay magkausap? Kasi, yun ang kailangan dito. Yun ang kailangan dito. At I also hear na, after this, sabihin nating stage, kailangan kasi magkaroon ng rebirth Kung walang magiging rebirth sa inyong dalawa, your connection needs more expansion. So, kailangan talagang mangyari ang mga bagay na to. And in this reading, kumbaga ihinahanda ka. Paano kung dumating yung mga pangyayari na yun, mga bagay na yun, paano mo i-handle? And yung ready to explode, paano mo siya, sabihin natin, itong ready to explode na to, the pressure cooker, I hear na malapit siyang ma-reveal in their own time. Clarity, lumitaw dito clarity and understanding, my loves. The truth will be exposed. So, kung meron ka mang iniisip about your partner, maaaring yung katotohanan ang mare-reveal sa'yo.
Okay? So, meron dito repressed emotion, my loves, and secrets na rin. So, dito about meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted. Ano ba ang meron doon sa nakakapag-uplift sa'yo or doon sa person mo? Yun ang mare-reveal, my loves. Pero dito, it may cause heartbroken. So, kailangan, my loves, magkaroon ng lesson dito. Paano mo i-handle itong insecurity na to, itong overly sensitive na to? Kasi dito meron ng heartbroken eh. Paano mo yan i-handle, my loves? Let's see. Message from angels. Chemistry na naman. Lumitaw, my loves. Lumitaw na may chemistry dito. Insane chemistry. There's a strong magnetic attraction here. So, I also hear, my loves, meron din na naa-attract ang isa sa inyo kung saan nag-e-enjoy. Release your ex. The time has come to clear the energy. You deserve love. You are lovable. Okay. So, I hear dito, my loves, there are strong magnetic connection here. Pwede din, my loves, kung ito ay magkakos ng heartbreak. Dito, message from angels, you deserve more love. You are lovable. And kailangan, my loves, dun sa ex na to, if ever talaga magkakaroon ng separation, you have to release. Double confirmation may release dito. Pero, my loves, isa sa mga, sabihin natin, ingredients ha, sa connection nitong dalawa, is the chemistry. Yun pa lang may chemistry pa ba sa connection ninyong dalawa? May chemistry pa ba dyan sa inyong relationship? May tendency, my loves, dito may nag-i-spark na something about this coffee cup. And if ever, my loves, you have to clear the energy about this coffee cup. Pwede din, my loves. Kailangan mong ma-release yung iyong emotion, ma-release yung iyong energy when it comes to this coffee cup. I also hear, my loves, dito kasi parang may ibang involved. May involved dito na hindi mo malaman kung ito ay sabihin nating wala pa siya. Kasi dito sa chemistry, kung hindi sa inyong dalawa to na soulmate or twin flame, I hear na doon sa ka-meeting niya. Kasi dito at feeling uplifted. So, ang spark, mafe-feel mo yan pag ikaw ay, sabihin natin, magkakaroon niya may spark, may something. Pag na-uplift ng isang tao, yung iyong energy, tama. So, kumbaga, dito, my loves, may tendency na ang isa sa inyo ay involved nga sa ganun. But ito ay, sabihin natin, chemistry. So, wala pa doon sa inyong or doon sa iniisip mong level, wala pa doon. Pero may chemistry, my loves. Iyan ang isang sabihin natin, secret ingredient para mas maging maayos yung stage nitong connection na to. So, dito, my loves, you have to release kung ano man yung nakaraan. You have to clear. Kung ito ay sabihin natin ma-expose, you have to release this energy. And always remember, you deserve love. You deserve love. So, dito pa lang sa connection na to, nafe-feel mo ba? Nafe-feel mo ba yung love? Nafe-feel mo ba yung spark? Nafe-feel mo ba yung chemistry? Or may tendency din, my loves, na kung ikaw ay, nandito na kasi yung codependency, nandito yung needy, nandito yung batirda, my loves, or giving too much.
So, dito, kung naipaparamdam ba ng person mo or naipaparamdam mo ba sa person mo yung love, always remember, you have to focus on this. You are lovable. You deserve love. Kung ano man ang meron dito sa ma-expose na secrets na to, you have to release that energy. You have to clear that energy. At kung hindi man kayo magkakaroon ng separation, ito ngayon, you have to release that issue. Pero ang kailangan talaga so far ng inyong connection is double confirmation. Double confirmation, the chemistry, the spark. Meron pa bang spark, my loves? Or may tendency kaya sabihin natin yung spark na to is dito. So ngayon, at least kumbaga nagkakaroon ka ng idea saan ang gagaling. Saan ang gagaling itong person mo? And pwedeng makapag-add yan sa iyong pagdidesisyon. Pero my loves, isipin mo mabuti dito sa connection na to, ang kailangan nyo is have fun, or kailangan nyo magkaroon ng spark, my loves. Kung iyon ay kaya nyo pang ilagay, kasi ang isa sa inyo ay yun ang hinahanap. Alam niyo yan, the chemistry. Yun din, maaari din makatulong yan sa pag-unleash ng kanyang personal freedom, my loves. Pero not to the point na ikaw ay dito, yung giving too much, kailangan magkaroon ka ng lesson paano mo i-handle yun, my loves. Kung hindi mo kaya yung separation, kung hindi mo kaya, you have to release the past. You have to release and to handle this issue. Kung ano man ang meron sa issue na to. So, let's see more. Clarifier. So, lumitaw dito, my loves, is, kumbaga, yun nga, paano maya-handle yung secrets, paano ma-handle itong mare-reveal about sa connection ninyong dalawa. Or about dito sa involve sa inyong dalawa. Paano mo yan ma-handle, my loves? Again, kung hindi mo kaya sa separation. Ito my loves, I also hear, let's see. Kasi dito, di ba, merong pressure cooker, merong ready to explode. Let's see, paano ba ma-expose yun? Kasi dito, usually sa ganyan, sa moon, kusa yan natural flow, kusa siyang mare-reveal. Moving on, my loves, abandonment, abandoning the plans. Meron dito lumitaw, my loves. Isa yon sa naaapektuhan, my loves, because of this rebirth. Meron ang naapektuhan, meron dito nagle-let go. Lack of success, my loves. Disappointment, burden, lack of completion. Generosity, clarity, donation. Employment. I hear na after this, merong sabihin natin prosperity, wealth, may dumating dito. Pero isa sa mga involved sa inyo is more on the success, the career, demanding, overbearing. Okay. So, meron ba sa inyo na sabihin natin demanding? Meron ba sa inyo self-righteous? Pag sinabing self-righteous is yung parang tama ka, ganun. Lagi kang tama when it comes to kung ano yung nasa isip mo, tama ka. Meron bang ganung involve? Busybody? Meron bang kasi ang self-righteous, my loves, may pagka sabihin natin, alam mo yung parang lagi mong gusto mapatunayang tama ka. May mga ganun, my loves. So, may involve ba na ganun? So, dito, I also hear na, di ba, ang tanong natin kanina, yung sa pag-expose, my loves. Meron dito nga, disappointment once na ito ay
mag-expose. So, I hear na meron ditong abandoning the plans and magkokos yun ng lack of success and disappointment. Pero dito, my loves, I also hear na dito kasi sa demanding or overbearing, pwedeng ito yung mag-cause ng fire. Yung pagiging self-righteous. So, if ever ito is spiritual reading, love reading, pero hindi mo siya pwedeng gamitin as your own, sabihin natin, demand as your own judgment when it comes to these secrets. Kusa siyang mare-reveal, my loves. Kasi dito, kumbaga, nandito yung righteous or self-righteousness. Yung over-demanding, nandito siya. So, kung mamadaliin mo yung secrets or yung ma-expose na to, may tendency magkaroon ng lack of success or magkaroon ng lack of ng burden dito or lack of completion. Hindi, kumbaga, wala sa kamay mo kasi with the world card the world card yan, my loves. So, kumbaga, natural course, natural flow ang kailangan at hindi mo kailangan yung madaliin base sa yung judgment or righteousness. But I also hear, my loves, since na meron ditong financial loss at nagkaroon dito ng sabihin nating abandoning plans. Meron ditong abandonment. You have to move on when it comes to this matter, when it comes to this issue. Kailangan mong maka-move on dun. So, kaya mo ba yun, my loves? Na kumbaga naiisip mo na parang may iba, may something, merong may makaibigan na mas nakakapag-uplift ng iyong person. Kumbaga, paano mo siya maihandle? Dito maaaring iyan ang nandun sa iyong isipan, pero you have to let it go kasi nandito At pwede din itong chemistry na to. Kung wala to sa inyong dalawa at nandun to sa iba, you have to let it go kasi pwede din maka-apekto to sa abandonment. Pwede maka-apekto to dito sa mga plano. Sabihin natin double confirmation sa disappointment, my loves. Ito. Reverse, the world card in reverse and dito sa abandonment. Sa lessons, double din ang ating Saturn, my loves. So dito, look deeper. You have to look deeper about this passion, about this chemistry. Kumbaga dito sa stage na to, di ba may mga gustong ma-unleash, my loves. Nagkakaroon ba kayong dalawa ng personal freedom? Kasi maaaring iyon din yung dahilan kung bakit itong passion na to is naaapektuhan. Itong chemistry na to, itong spark na to ay naaapektuhan, my loves. So dito, my loves, you have to meron kasi dito lack of success. Pwedeng, my loves, if ever na one of you ay biglang sabihin natin meron dito escapism. So, reaching the limit, my loves, pwede talaga may sumabog, pero isang makakaapekto niyan is yung sabihin natin in a way na overly demanding, pwedeng yun yung makapagpa-trigger. Yung self-righteousness, pwedeng yun yung makapagpa-trigger, my loves. Paano mo i-handle yun? Meron din ba sa inyong bully? Isa sa inyo, meron bang nakakapambully or sabihin natin nakakapagparamdam ng emotional torture? Pwede yun, my loves, ang makapagpa-trigger dito. Kasi nandito siya. Okay, let's see more.
Oh, 111, my loves. The important number for twin flames, it symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Balance ba, my loves, ang inyong energy na honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger, my loves. Nandun pa ba yung admiration sa inyong dalawa? Balance pa ba yung admiration, my loves? Kasi dito, kumbaga, kung hindi mo makikita yung side, dark side, kung hindi mo maiintindihan itong unleash na hinahanap ng souls ninyo, paano ma-honor itong, kumbaga, ito yung trigger eh. Ito yung trigger, yung overly demanding dito sa explosion na to. Pero ito yung pwedeng makapag-aid sa inyong dalawa. You have to honor your loved one and you will notice the relationship. Kung ikaw ginagawa mo yan sa yung partner mo ba ginagawa yan sa'yo? Kasi kailangan balance, my loves. Kailangan nandun yung reciprocation. Admire na naman, my love. It's time to think of everything that you admire in your partner. Naiisip mo pa ba yung mga bagay na yan sa yung partner? Despite of this, sabihin natin na meron kang nararamdaman, na meron siyang kausap na kaibigan, nararamdaman, kumbaga eto, dumatating pa ba sa point sa inyong dalawa na ina-admire nyo yung isa't isa? Kasi iyon ang sikreto para mag-spark muli yung inyong connection, para mag-spark muli, ma-activate ulit yung inyong chemistry. So kung hindi ninyo na yung nararamdaman sa isa't isa, is maaaring, my loves, kailangan nyo nga talaga, hindi nyo mapagtatagumpayan itong stage na to. Kasi andyan kayo sa facilitation or facilitator ng twin flame. And number 44 is the angel number for the foundation, strong foundation, expansion and growth. So my loves, ito yung palaging hinihiling or sabihin natin tinatawag sa inyo ng inyong destiny for your soul's purpose at sa inyong soul's connection. So kung meron man something na nagiging problema, ang daming lesson na lumitaw dito. Pero ito yung aid, my loves. Kailangan nyo magkaroon ng balance. Kailangan nyo magkaroon ng, sabihin natin, admiration sa isa't isa. Kailangan mabalik yun. So, paano, my loves? Kung ang nasa isip ninyo is ito. Kung ang nasa isip ninyo is about the poverty, lack of mindset, I also hear, pwede din, my loves, kayo, parehas kayo, nakakaramdam kayo ng loneliness dito sa Five of Pentacles. So, ito yung aid, my loves. Paano nyo ito ma-admire? Kaya nyo bang i-honor ang inyong person? Gayon na sabihin natin, nararamdaman nyo or ma-confirm ninyo na meron siyang kausap, nag-e-enjoy siya sa iba. So, anong reason? Let's see. So, pwede my loves, nag-e-enjoy siyang kausap yung iba. Dahil nandun yung, alam nyo yon, yung dun may spark. So, may tendency, nawawala ng spark, itong connection ninyo. Do not distance harm. Parang my loves dito, kailangan nyo talaga ilayo. Itong, kailangan mong lumayo. Or kailangan nyo munang maglayo. Kasi dito, lumitaw dito yung distance. Do not approach. May tendency in do not trigger this. Ito, yung tinutukoy natin. Friendly. Love. Okay, my loves. I hear na confirmation. Do not approach or do not trigger itong friendly issue about this. Privacy, confidentiality, and security. So, may tendency, my loves, iyan din ang mag-trigger. So, do not approach. Spirits are telling you na wag mong iput yung trigger when it comes to this matter.
So, ayan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, di ba? Dito sa self-righteousness, lumitaw dito, my loves. Ito yung pwedeng mag-trigger eh. Once na pinanghimasukan mo itong coffee cup na to. Once na pinanghimasukan mo itong coffee cup na to, my loves, may tendency na, ito warning to, pwedeng iyon yung maging trigger, my loves. So, kung isang advice, my loves, pagiging friendly, iyon yung parang kumbaga nagiging, dito, yung cause ng pressure cooker na to, yung coffee cup na to, kagaya ng sinabi ko, hindi siya yung flirt, hindi siya lustful. So, dito, my loves, ang involved dito yung pagiging friendly. I also hear, respect, pwedeng lumitaw yon or masambit yon ng isa sa inyo, respect, and confidentiality, privacy. So, sa ngayon, hindi talaga. Hindi mo pwedeng isakamay itong itong secrets revealed na to, itong truth exposed na to, hindi mo pwedeng isakamay kumbaga si spirit sa angkusang magbibigay ng clarity. You have to release the fear. I also hear that. Meron kang takot about this coffee cup. Meron kang takot about this coffee cup, my loves. You have to release the fear. Sa ngayon, iyon yung kailangan mong pagfokusan. Paano mo i-release yung takot na yun? Pero sa ngayon, the Power Sword box, ito, the Karmic, you have, kailangan pa siyang, sabihin natin, privacy, confidentiality, pwedeng iyon ay hindi, wag mong isakamay, my loves, wag mong isakamay siya. Kusa siyang mag-explode, kusa siyang magre-reveal, my loves, pero I hear na meron dito about the friendly matter. Iyon yung pwedeng issue, my loves, pero do not approach. Huwag mag-approach dito sa issue na to. Distance, kasi maaaring makasama. So dito, look oh, the harm and the privacy, confidentiality. So hayaan mong ma-explore yon in natural course, natural way. Okay, let's see. So tingnan natin dito energy mo and energy ng person mo and energy mo. Since nandito ang fire, so fire is the masculine and moon is the feminine. Let's see. Souls, rebirth, unleash. Ano yung unleash na yun? Ano yung gustong ma-unleash ng energy ng twin flame connection na to? So dito, my loves, the golden children, inner child, my loves, the innocence, rare gifts. So meron dito sa unleash, sa personal freedom ng iyong person, since na dito yung kanyang energy, is the inner child, my loves, the golden children. Ano ba yung gusto niyang ma-fulfill or gusto niyang ma-fulfill yung kanyang inner child? Yung my loves dito, maaaring kaya siya na-uplift ng ibang connection is because of their, sabihin natin, gusto nilang maramdaman yung tenderness. The golden children. Gusto niyang matupad yung mga dreams niya, lalo na nung dreams niya nung bata pa siya. Gusto niya ma-fulfill ang kanyang inner child, my loves. So, iyon yung sabihin natin, personal freedom na gusto niyang maranasan even na siya ay committed. Their inner child. Their innocence, gusto niyang, kumbaga, maaaring merong mga napagkait sa kanya nung bata pa siya na gusto niya pa rin i-fulfill kahit siya ay de pamilya na, kahit siya ay in relationship na, my loves. Star ancestors, hidden secrets, my loves. So, some energy mo naman as the feminine, the lost wisdom, you have to, dito meron talaga yung spirit guides mo may gustong ipa-explore sa'yo. Some talents, some gifts. You have to look a little deeper. Ano ang meron sa'yo? Bilang sa pagkatao mo, my loves, even na ikaw ay connected,
Ano yung gusto mong sabihin natin? Meron ditong hidden secrets, maaaring meron kang talent na kailangan munang pakawalan. May wisdom, lost wisdom, my loves, pwedeng knowledge. Pwede din na ikaw ay may talent about wisdom and a deep understanding about sa yung past life. Pwedeng iyon yung gift na gusto ma-discover sa'yo. So, maaaring iyon yung sa personal freedom, yung lost wisdom mo. Kailangan mong ma-discover yun. So, dito sa rebirth na to, kailangan, my loves, is habang ikaw ay connected, committed sa relationship, dapat ma-discover mo yung lost wisdom na yun. May wisdom pa ba na natitira despite of these challenges? Meron pa bang nakukuha mo pa bang mag-dig deeper about your past life, about your self-discovery? Meron pa ba, my loves? Meron ka pa bang nare-reveal about your secret, hidden secrets about your soul? About your connection with your ancestors, yung pinagmulan mo, about your connection, about your spirit guides? Meron pa ba, my loves? Kasi dito sa rebirth na to, nandun yung personal freedom na kailangan ma-unleash. So, dito sa iyong person, ang kanilang personal freedom nila is focusing about the inner child, and sa inyo naman is the wisdom, my loves. Iyon yung personal freedom na gustong-gustong makamtan ng bawat isa sa inyo. Okay, let's see. About energy, advice o kailangan about the masculine energy. Dito sa masculine energy ng twin flame connection nitong dalawa. Divine passion. Passion ulit, my loves. Masaya ito ha, kung pwede, my loves, na itong person na to, yung masculine dito sa connection na to, talaga passion ang gusto. Yung nag-e-enjoy siya sa pag-earn ng money. Kumbaga, nagagawa niya gusto niyang gawin, at the same time nag-e-earn siya ng money. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya, my loves. Dito sa masculine energy. So, they have to be honest with themselves. Ano yung heart true desire nila? Kailangan nilang ma-discover yun, or kailangan nilang magawa yun habang sila ay connected dito sa twin flame connection na to. How about the feminine energy in this connection? Purification. It's time for cleaning, detoxification of your body and mind, my loves. So, ikaw nga, sa connection na itong dalawa, ang feminine energy ang kailangan mag-detoxify. So, dito, ikaw ang kailangan makapag-release nito ng past, my loves. Dito, lumitaw na sa yung energy. Ikaw ang kailangan makapag-release ng past, at ito naman, nakafocus to sa energy ng masculine or ng person mo, na kung saan gusto niyang gawin yung mga bagay na makapagpapasaya-saya, at the same time yung makakapag-earn siya ng money, na ma-feel niya yung growth and success sa kanyang career. Kasi, my loves, ito yung coffee cup na yun, na-uplift siya sa mga ano na yun, na-uplift siya, sever in the moment, feeling uplifted. Kaya, my loves, dito ang kailangan talaga sa kanya yung personal freedom niya. Paano niya mapupulfill yung inner child niya? At the same time, nag-iisip din siya about sa money. So, ibig sabihin, passion talaga. Alam niyo yung dito, let's pray na matupad niya yung dreams niya. Kasi ang dream niya is magawa niya yung mga gusto niyang gawin, at the same time, nag-earn siya ng money. So, yun yung passion. Yun yung pag-focus. Kumbaga, maaaring hindi siya masaya dun sa kanyang mga ginagawa. May mga gano'n na nagtatrabaho ka, nag-earn ka ng money, pero hindi ka masaya. So, ang gusto ma-fulfill ng divine masculine na to is yung kanyang inner child. At the same time, makapag-earn siya ng money because siya yung masculine energy. Pero dito, my love, sa energy ng feminine or sa'yo, wisdom, my loves, more on detoxification of the mind. Kasi may mga hidden secrets pa na kailangan mong ma-discover about your soul purpose. And sabihin natin na
merong takot, you have to release that fear. You have to, sabihin natin, ma-expose naman. I hear na kung hindi magti-trigger itong privacy, confidentiality, insecurity, and also the self-righteousness, yun ang pwedeng maging trigger para sa explosion. So, kung hindi siya mati-trigger, my loves, kusa siyang mare-reveal. Kusa ang ma-expose yung katotohanan na kung saan is ito din naman yung magiging final energy or sabihin natin future energy niya. Nandyan yung employment, andyan yung support, andyan yung sharing, my loves. Nandyan yung giving. So, dito sa friendly na to, you have to respect that. Pero sabihin natin na kailangan yung aid, ito yung aid sa connection ninyong dalawa. It symbolizes the harmony and balance. Also, you have to honor. Ano bang meron? Yes, sabihin natin, nandito my loves, nandito din yung victim mentality. Pero ang aid dyan, my loves, you have to admire each other. Para mawala yung victim mentality hood na yun, my loves, you have to admire each other. Kasi kung sabihin natin hindi mo na-admire yun, maaaring lagi siya yung nagmumukang ano tawag dito, siya yung nagmumukang ikaw yung victim at siya yung parang laging nakakapanakit. Kung parehas yung ino-honor ang isa't isa, parang mawawala yung pagiging victim na yun. So my loves, you have to think, and it's time to think everything that you admire in your partner. Pero yun nga, matitrigger itong relationship na to or yung issue na to pag nagkaroon dito or napanghimasukan ang privacy and confidentiality, my loves, matitrigger. So dito you have to respect kung siya ay friendly, kasi kusa naman ma-explode kung meron mang third party or kung meron mang issue. Pero dito lesson, my love lesson, yung spark, you have to move on, you have to, kasi kumbaga na-abandon nyo yung mga plano, kailangan nyo magkaroon ng spark ulit, my love, the chemistry. Ayan, the chemistry. So nag-enjoy pa ba kayo sa merong do something na mag-enjoy ang bawat isa sa inyo? So, pwede yun makapag-activate, my loves, ng inyong connection. Have fun. Pwede din, my loves, kung meron siyang gustong maging business, pwede yun. Kasi kadalasan na i-apply din ang passion sa business. Kung meron siyang ina-enjoy na gustong gawin at the same time is nag-earn ng money. Pwede kayong dalawa, my love. Kasi you have to admire each other. You have to like one another equally. At the same time, you have to have fun in this relationship. So, my loves, wag niyong kakalimutan itong personal freedom. Kaya nagkakaroon ng activation kung ano man yung mga challenges dyan. It serves as the facilitator in this twin flame connection because they are requiring expansive growth. Let's see message from this person. Message from this person. I'm so attracted to you. Nararamdaman mo ba na attracted siya sa'yo? Nararamdaman mo pa ba yun? You and I were too young. Pwede, my loves, na gusto talaga niyang mag-enjoy. Gusto pa niya talagang mag-enjoy, my loves. My life is not as together as it seems. Iyon yung hindi, ito din, pwede din, my loves, na sa privacy, confidentiality, iyon yung hindi niya ina-explore. Yun yung hindi niya pinapakita sa'yo. So, my loves, kung ina-inquire mo kung may feelings pa siya, yes, mayroon, my loves. Pero ang kailangan nyo dito para mag-spark pa ulit, ito. Kasi nawawalan kayo ng spark, ng enjoyment. Lalo na, ang kailangan nyo, my loves, you have to abandon your plans.
yung mga naging plano nyo before, and you have to rebirth, mag-applyan nyo ng rebirth, ano yung mga, sabihin natin magkaroon ng modification when it comes to plans na kung saan maa-apply doon yung healing. Oo, my loves, yung plano, kung ano man yung mga plano na, kasi dito you and I were too young. So, kumbaga, meron pang gustong enjoyment na gustong maranasan yung iyong person. So, kung ano man yung mga future plans, you have to abandon that and magkaroon ng plano na kung saan magpo-focus kayo sa enjoyment ng relationship ninyong dalawa. My loves, ang kailangan sa paghahayaan is yung kanyang personal freedom when it comes to their inner child. So, at ayan, kumbaga na-discover, na-confirm na meron talagang, kumbaga, pinag-o-open upan or merong kausap yung person mo. Paano mo ma-handle yan, my loves? So, doon, kumbaga, nag-heal ka nang hindi mo pa siya nadidiscover kasi kusa siyang darating. Kusa mo siyang madidiscover. Kusa siyang lilitaw. So, paano mo i-handle yun ngayon? Paano mo i-handle, my loves, na ang person mo is friendly? Paano mo siya ma-handle? So, as long as, my loves, hindi na-apektuhan, kasi ito, may stagnation dito yung success na yon, yung achievement na yon, my loves, yes, hayaan mo siya. And the disappointment, dalawa yung disappointment dito, maaaring, yun nga, nakaramdam kayo ng disappointment because of the abandoning the plans. Pero my loves, ngayon pa lang, kailangan, kung ano may mga plano na hindi nyo natupad before, palitan nyo ng mga plano na kung saan mag-e-enjoy kayo, magiging masaya kayo, and maipaparamdam nyo sa isa't isa yung contentment na yun. I also hear the sharing. Pwede din, my loves, give and take relationship. Pero nandito yung prosperity So, dito isang key din, my loves, is makaisip kayo ng mga bagay na makakapag-generate kayo ng income at the same time nag-e-enjoy kayong dalawa. Pwede din makapagpalakas ng connection ninyo is yung passion na yun. Meron ba kayong napagkakasundoan na sa tingin nyo is parehas nyong ma-e-enjoy? O sideline, halimbawa, na parehas kayong nag-e-enjoy. So doon kasi, yun ang ano kasi para mag-spark ulit yung chemistry dito sa inyong dalawa. So yes, my loves, about doon sa issue, kusa siyang ma-expose. Pero dito, my loves, yung lesson para sa growth ninyong dalawa, hayaan nyo magkaroon ng privacy ang isa't isa, honor your person, and also dito kasi alam niyo na broken hearted ka without confirming, without exposing the truth. Andyan deeply hurt, deeply sad about this friendly matter. So lesson, my love, anong lesson na pwede mong i-apply dito? So, kung hindi mo yan, kung matitrigger yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung hindi nyo kayang i-release itong past na to, my loves, double na rin yung card na lumitaw. You have to clear your energy with this purification card. It's time for you to cleansing the detoxification of your body. Mag-focus ka sa yung body and mind, my loves, and mag-earn ng maraming wisdom. Pwede din, my loves, na iyon yung pwede mong i-project sa yung partner, sa yung person, para mas i-admire ka niya, mas i-honor niya yung relationship na meron kayo. So, iwasan itong insecurity, iwasan ang mag-project na insecurity, yung pagiging overly sensitive, needy, my loves. Yung codependency, iwasan nyo yon to honor, for you to honor you with your person. Victim mentality, my loves, the giving too much, iwasan nyo din yun. For you to admire, para ma-i-admire ka din ng yung person, iwasan mo yung mga bagay na yon. You have to focus on your cleansing and detoxification of your mind. You have to earn more wisdom. Kasi doon, my loves, ito, kung ma-unleash mo yung mga bagay na to, mas mare-recognize ng soul ng person mo, ikaw, mas mare-recognize ka niya na ito yung partner na ina-admire ko, na ito yung partner na hinahanap ko, or ito yung partner na
Ito yung mga qualities na hinahanap ko dito sa partner ko na to, na ngayon ay nabubuhay ulit, na ngayon ay nagpapaalala sa akin about our connection. Let's see advice from spirits. Oh, nalaglag. Make the effort. The love is worth taking risk. You are called to move forward, my loves. Taking risk. So, kumbaga, parang sa isip mo, hahayaan ko na lang ba siya? You have to take risk. So, kagaya nga ng mga sinasabi ni past lives, you have known this person before. It a soulmate. Soulmate na naman, my loves, from the past. So, maaari din, my loves, pwede mo i-discover anong meron sa past lives ninyong dalawa. Kasi diba dito may hidden secrets? Since na lumitaw dito yung past lives connection, ano ang meron sa inyong dalawa? Ano ang meron sa inyo before? Pwedeng ma-activate ulit yon, magising ulit yung bawat isa sa inyo. Kung paano, kasi pwedeng yun din yung gustong ma-unleash na inner child ng iyong person, kung paano nyo mahalin yung isa't isa sa past life ninyo. More wisdom, my loves. Pero dito confirmation na this is a soulmate from a past lifetime. You have to make an effort to take risk, my loves. So dito hindi sinasabi ni spirits na i-give up to. You have to risk. Yes, parang kumbaga, parang ayan po, nag-confirm na may third party. Pwedeng iyon, my loves, is nasa isip mo na third party yun. Yung itong conversation, coffee cup na to. Yes, meron siyang kausap. That is confirmation. Meron siyang kausap na nakakapag-uplift ng kanyang energy. Pero my loves, you have to take the risk. You are called to move forward even though na merong ganyan ni something, kasi paaring ito, sabi ko nga, twin flame facilitator, nag-shake ng inyong foundation. Unconditional love. The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. So, ibig sabihin, connected talaga kayo ever since, sa past lives pa lang, at walang ibang makakapagpahiwalay sa inyong dalawa. Lumitaw yan dito, di ba, sa karmic? And eto, lumitaw yan dito. So, kahit sino ma-involve, huwag kang matakot, my loves. Yun ba naiisip mo? Kung baka pwede din, my loves, lumitaw tong card na to dahil ang nasa isip mo, kayang agawin ng ibas ang iyong person sa'yo. So, you have to let go sa ideals na yon na kaya siyang agawin ng ibang tao. Because, ever since connected na kayo, my loves. Connected na kayo. Let's see message from your person. I am absolutely in love with you. I am attracted. I am so attracted to you. In love. So, nandiyan ang in love. Absolutely in love with you. Nararamdaman mo ba yun, my loves? Nararamdaman mo ba siya? Let me have you. Nararamdaman din ba ng person mo na sa kanya ka pa rin? Please give me time. I've never felt this way before. So my loves, kailangan ng oras ng person mo. Kailangan niya ng oras. So, kaya mo ba yung ibigay sa kanya? Wait lang. So, kailangan niya ng oras kasi nga, may mga kailangan siya ma-unleash. So, dito, kailangan yung i-apply sa connection ninyong dalawa. Personal freedom, confidentiality, even you are committed to, even you are committed to each other. So, kailangan niya yung i-practice, kailangan i-apply sa relationship ninyong dalawa, my loves. Masculine, let's see.
So, air sign. Confirmation, my loves. Your person nga, ito, air sign. It's either siya ay Capricorn or Aquarius. So, January 19, pwede. Earth sign nga, my loves, confirmation. Ang mga air sign kasi, my loves, lalo na, yan ay entertaining yan. Sa flirt, sa kung saan. And sabihin natin, may mga bagay talaga yan na gustong ma-explore palagi. Gusto niya ng something na pagbabago. Even sa career, gusto niya ng kakaiba na kung saan mag-e-enjoy siya. Kadalasan na mga nagugustuhan niyan is yung hindi, sabihin natin, parang suntok sa buwan na sila lamang yung gagawa nun. Kasi more on innovation sila. So dito, more on thinking or more on, sabihin natin, logical. Pwede din, my loves, na yung mga ideas nila is hindi din katanggap-tanggap ng iba. Ganon, kumbaga weird ideas, pero nandun ang passion niya, my loves. Nandun ang passion nung mga earth sign. So sa Capricorn, my loves, isang confirmation na ang gusto niyang maging career dito is more on innovation, more on makabagong trends. Kasi lumitaw dito yung Aquarius. So pag Aquarius is, pag air sign, makabago. Laging makabago. Gemini, makabago. Na kung saan, nandun yung connection. Ang air sign, mga friendly yun. So, Gemini, pwedeng sabihin natin gusto niya ng socialization. So, I hear na ang passion na may kinalaman sa kanyang inner child, may kinalaman sa interconnection ba tawag yun? Interconnectedness, baka bago, na sumasabay sa trend, pwedeng ganun, my loves, yung passion na makakapag-fulfill ng kanyang inner child. Let's see cosmic insights about naman dito sa feminine energy. Distance. You and your partner may be physically or emotionally distant, my loves. So, paano mo mapupurify yung blockages na dun sa distansya na yun, my loves? And during that time, sa distansya na to, confirmation, my loves, maaaring emotionally distant kayong dalawa. So, paano mo alam mo yun, paano maya-apply yung wisdom na to, my loves? You have to look a little deeper dun sa distance na yun. Pwedeng sabihin natin, dito is maybe sabihin natin meron ditong blockages na kailangan i-detoxify sa inyong dalawa. So, dito, my loves, meron kayong emotionally distant kasi hindi mo pwede, my love, na hindi mo kayang arukin yon because kailangan mo applyan yun ng wisdom. Alam nyo yun, maaaring, sige, may impression dito na insecure, may impression dito na immaturity ang person mo sa'yo. Pero, kailangan mo itong i-discover eh. Meron kang wisdom, meron kang malalim na pag-iisip, na thinking, pero you have to dig deeper para ma-activate yun. The hidden secrets, my loves, you have to activate. Kailangan mong ma-embody na yung pagiging full of wisdom mo. Isa kang individual with full of wisdom. Kailangan ma-embody yun in order to honor you with your partner. So, my loves, nandun ka sa point na kailangan mo talagang i-remove yung blockages na yun. Kasi yung blockages na yun, pwede nga yan yung sinabi mo, mga insecurity. Pero kung ikaw ay full of wisdom, my loves, maiintindihan mo, mababasa mo yung energy out of your ego. Okay? Kasi maaaring yung hindi siya intuition kung masyado ka nagiging self-righteous. So, masasabi natin, mababasa mo yon kung i-apply mo itong wisdom na to, my love. And your connection mo with your I miss you. So, namimiss nila yung dating kayo, namimiss niya yung dating ikaw. Pwede yun, my loves. Maaaring, kasi diba may demanding dito, may pushy na lumitaw dito, my loves. Namimiss niya, maaaring ikaw mismo.
Baka iba na yung pakikitungo nyo sa isa't isa. I don't want to wait any longer. Okay, so kung meron mang distance na nangyayari sa inyong dalawa, emotionally distance, they are missing you, gusto na niyang mabalik sa dati kung ano man yung nawawala. Okay? Gusto niya mabalik sa dati kung ano man yung nawala. Maaaring minawala talaga dahil may distance dito and that distance is coming from you. Oh, I want you ulit. Dalawa na yung I want you dito. I'm so attracted. Wait lang. Lumitaw na to kanina. So, double confirmation. Ikaw, gusto ka niya, my loves. Let me have you. Be mine. My loves, this message is for you. So, kumbaga, kung ito ay maaaring itong distance na to is nagmula sa'yo. Maaaring ikaw, my loves, yung wala pa sa connection na to, sa stage ng connection na to. So dito, malinaw sa inyo kung ano yung kailangan nyo i-fulfill, lalo na sa'yo, my loves. Kasi malinaw naman dito na yes, may pagka, sabihin natin may connection, meron talagang connection yung person mo sa iba. May pagka ganun yung person mo, pero may pagka gusto din niya ng respect, gusto din niya ng privacy, and also eto nga, they want to unleash something, they want to unleash personal freedom. So my loves, paano mo i-handle yun ng ganyan? Kumbaga, you have to modify your plans with your partner na kung saan magpo-focus sa inyong dalawa alone, na mag-enjoy kayo, na kumbaga ma-i-honor nyo at ma-i-admire ang isa't isa. But I highly suggest, my loves, mag-focus ka sa'yo, sa detoxification ng mind and body. You have to project kung paano ka mag-isip as matured one, na hindi involve ang pera, hindi involve ang jealousy, na paano ka when it comes to, sabihin natin, mindset, paano ka ipagmamalaki, i-admire, i-honor ng iyong person. So, yun, by doing that, hindi yun para sa person mo. Para yun sa self-fulfillment mo. Sa personal freedom na gustong ma-unleash ng soul mo dito. So, kagaya na sinabi ko, ito yung kailangan focusan dahil ikaw yung nakakarinig right now. At yung person mo, ang kailangan niya is mapag-focusan ang kanyang inner child. Ang kanyang golden child. Yun ang kailangan niya munang ma-fulfill. Okay? So, i-balance, my loves. Let's see the final full for this. Ay, wait lang. Meron pa pala tayo. This is long message from your person. Intensity. Our connection is so intense that sometimes it scares me. My feelings for you overwhelm me sometimes. So please reassure me by taking things slowly and patiently, my loves. So, wag nga i-pressure, iwasan yung pagka-pressure. This will help me feel comfortable with these changes that are happening. So, na-overwhelm, I see na-overwhelm talaga yung person mo dito sa connection ninyo. Pero, alam nyo yung nandun pa rin yung yung isip na baka at anytime bigla kang ma-disappoint, or disappointed ka sa kanya, my loves. So, huwag madaliin ang mga bagay-bagay, lalo na ang mga plano nyo sa isa't isa. And practically, my loves, tulungan mo yung person mo na ma-heal yung kanyang inner child by earning income na nag-e-enjoy siya. Okay? Earning income na nag-e-enjoy ang person mo. Paano mo siya maisusupport sa part na yun? Paano mo siya, sabihin natin, paano mo matutulungan without applying, without activating the trigger of self-righteousness. Kasi yun yung parang iniiwasan ng partner mo, ng person mo, yung self-righteousness, yung pagiging self-righteousness mo, pwedeng mo
my loves. Kasi ito yung Leo eh. Okay, tumalon siya. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Oh my gosh, triple na my loves, passion. Triple na. Pangatlo na yan, passion. The spark, the passion. And I see na may new beginning dito, and also the soulmate. You are already with your soulmate. Okay? So, kaya lang, my loves, yung mga challenges sa inyo, ito, facilitator challenges, my loves, para sa expansion. Kasi, hindi pwedeng magkaroon ng growth without these challenges. Hindi pwede na nandun lang kayo sa stagnant, na kung saan alam niyo yun, lack of achievement, walang success, walang pagbabago. So, kailangan, my loves, na nahi-heal nyo yung isa't isa. So, dito, magnetic seductive quality surrounds you and enjoy the present moment, my loves. You have to enjoy the present moment. Maaaring palagi kayo nape-pressure because of your plans. You have to abandon the plans na wala pa dito, or sabihin nating nakakaapekto sa inner child nyo, nakakaapekto dito sa inyong wisdom, na hindi mo na nabibigyan ng panahon yung sarili nyo, yung nagkakaapekto about sa inyong emotionally distance. You have to have passion, my loves. Kahit ikaw, my loves, passion, yan ang key para din mag-aid ang inyong relationship. Again ha, my loves, andito confirmation, may feelings ang iyong person sa'yo, nandun pa rin, my loves. Kailangan lang makilala ka niya ulit, na ikaw yung kanyang, kasi di ba part ka ng kanyang past. Ito, balance and harmony. You have to honor your person, na ikaw na siya talaga ang iyong counterpart. You have to honor your person, you have to admire them, and gumawa ka din ng paraan para mas alam niyo yun, yung dumating sa point na mas ma-admire ka pa niya, na mas ma-honor ka pa niya as their counterpart. So, kailangan, my loves, ano yung may mga magandang quality traits, talents, gifts na meron ang isa't isa sa inyo, kasi yun yung pwede ding makapag-activate ng admiration, ng spark sa inyong dalawa. So my loves, focus of this reading, for this love reading and stages, is kailangan umisip kayo ng mga paraan na kung saan nagge-generate kayo ng income at the same time na i-enjoy nyo ang isa't isa, nakakapag-enjoy kayo, na i-enjoy nyo ang relationship ninyo. So yun, kasi nandito yung sabihin natin success, career, and money eh. Malaki factor niyan. Kaya passion, my loves, over confirmation, isupport mo kung meron man na naiisip yung partner mo na nag-enjoy siya, at the same time nag-earn siya ng income, isupport mo siya, my loves. You have to support them. So, my loves, your wisdom, palawakin mo, meron yun. At may tendency, my loves, pag na-activate mo yung wisdom na yun, dun sa pag-honor sa'yo ng person mo, is mas magiging malakas pa yung admiration niya sa'yo. Your animal spirit for this season, my loves. Slow and steady wins the race, my loves. Wag magmadali or wag madaliin ang unfolding or growth ng relationship na to. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.